am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanomagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Forbida, pesting yawa. Kaya po tayo nag-uusap-usap dito. Kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po malaking malulugi. Kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin ngayon, kung pwede kami magdesisyon, iban na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Bakit yung pinoproteksyonan yung mga quote-unquote legal online gambling companies kahit na may moral hazard na nangyayari sa ating bansa? Kung sila gumawa ho sila ng proactive action kahit na legal, no, binaba nila yung advertising, hindi ko makita kung bakit ayaw nyong gawin yun. Nakikita nyo naman ho, mayroon nang nagpakamatay. Marami na ho tayong mga kababayan na nalululong sa sugal, pero pinipilit nyo pa rin na legal ho sila. See and listen dito po sa dinadaanan na paghihirap po ng family ng victims. Narito po ngayon. Nandito po ba kayo, Ma'am Arsenia Concha? Pakisabi lang po ang inyong pangalan at ano po ang relasyon ninyo doon sa biktima po. At ano po nangyari, ma'am? Akong pangalan Arsenia Concha. Akong anak katong naghikog. Ang hikog boys, Big T. Bisaya po siya, first time po siya sa Manila. She's my constituent in Southern Bukidnon. Sige, So if all right, sir, Mr. Chairman, I can translate. Sige, go ahead. Opo. Sige po, nanay. Nahibalaan na lang namo sa paghikog na niya nga ing anak day ang iyang gihimo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. In anak gid senador. Nahibalaan na mo nga buhat siya ging ato kinana mo na siya gilista nga ing anak iyang napitli. So natalo daw, ginawa niya yun dahil sa talo niya po sa online. Murag talo jud siya. Talo gid niya sa ina nga sugal. Pildi siya na no? Oo, napildi. Og nakakuha sa kwarta sa iyang Nakakuha siya negosyo. kwarta sa kanang kaha. Yeah, kasi ang anak po niya was a gas cashier sa gasoline station. At dahil nalulung nga na addict na siya sa online gambling, ay tempted po siya, no, as many cases of the PNP will show, tempted po siya magnakaw. At dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at yun nga po, talo naman at siya po ay nag-suicide. Tama na Oo. Hindi niya babayaran. No? Napay, gusto ni mo idugang na Nahibalaan naman gud namo nga naging ato siya kay di ato siya sugarol, di man to manabong. Yun ato ra gid ang iyang sayop. So, ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya sugarol, hindi po siya napupusta dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na. No? Wala naman casino sa amin wala naman pong mga gambling activities doon sa Bukidnon. Barangay na tulungan po si nanay. That's a rural town, barangay of Kibawe, Bukidnon. The mayor is here, Mayor Jimboy Angramanes. And they can confirm na wala namang gambling activities dyan sa amin sa Mindanao. Kundi ito. Tama po na So, tungod sining online gambling sa telepono, muto nagsulod siya dito sa pagsugarol. Nasugarol siya. Yan. Sana mapakinggan po ng ating policy makers. This is the face of the Filipino today. Lalo na sa probinsya at masang Pilipino. Nandito din, Senator Zubiri, with the indulgence of our colleagues here, si Ginoong Antonio Concha, pinsan daw po ito nung biktima. Ano ho nalalaman ninyo tungkol ho dito sa... Wala ho bang, hindi na nyo na-monitor na nalululong po sa sugal yung biktima? At to the point na ninanakaw na po yung pera sa kaha?
Sa pagkakaalam ko po sa kanya, ah, narinig ko na naglalaro siya kasama yung, kasi may mga pamangkin rin ako na naglalaro ng ganoon online gaming. Pero hindi ko po alam na Sir, sandali lang. Linawin po natin kasi may pagkakaiba po yung online gaming, mga basketball, mga kuno, walang pustahan. Online gambling, yun po yung may pustahan. Go ahead po. online gambling. Kasi nag-uusap-usap sila nung mga pamangkin ko. Naglalaro raw siya pero hindi ko alam na malalaki na pala yung sugal niya. Yung sa'yo malalaki ang sugal, magkano daw ang talo niya kada araw o pustahan? Hindi ko po rin alam kung paano magkano yung sinusugal niya. Basta't nag-uusap-usap lang sila, parang wala lang, parang casual lang yung pag-uusap. Hindi naman sinasabi niya na natalo siya ng ganun kalaking halaga. So parang ginawa lang nila ng libangan. So hindi ko na po na alam na nalululong na pala siya sa sugal. Okay. Mayor, kayo yung mayor, ano? Magkano sa pagkakaalam niyo ho yung kwenta po ng may-ari ng gasolinahan po na yun ang nakuha po ng biktima natin mula sa kaha? Yeah, hello. Mayong hapon sa tanan. Sa pagkakaalam ko, kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay. Ang nangyari, at first, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos. So, yun, problema na yun. So, ang ginawa ni nanay, kasi mahal niya ang kanyang anak, binayaran niya. So, okay na, wala nang problema. Patuloy pa din, nagtatrabaho ng gas station. Pangalawa, may nagamit siya sa gas station na 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So, hindi ka alam ni nanay na may 42,000 na utang pa din. Diyan na niya nalalaman na wala na yung anak. So, kaya ba sa akin parang guilty talaga yung bata. Kasi alam ng bata na 26 years old, ang pangalan na si Brian Concha, na naawa siya sa nanay niya. Kasi sino bang, alam nila pamilya mahirap eh. So, through him, hindi niya makayanan. Nag-commit ng suicide. Siya po ba ang breadwinner or siya po ba yung kumikita doon sa pamilya na yan? Sort of, nagtulong din si Brian, yung anak ni nanay, na magbigay. Kasi may one time na nananalo siya na 2,000. Sabi ni nanay na yung si Brian nagbili ng mga grocery para ibigay sa kanya. So, yun niya na-confirm na yung anak niya talaga naglaro ng online gambling. Pwede natin matanong, Mr. Chairman, kung ano yung laro na ginawa niya. Kung maalala po ni maybe yung pamangkin o yung pinsan ng biktima, anong mga laro po yan? Scatter ba yan? Anong klaseng laro? Scatter po, Senator. Scatter. And scatter is, maybe ask the PAGCOR, scatter is which platform? Who operator does scatter? Scatter is a game that is being used by all operators. All operators? Yes. There are Okay. game providers, Senator Subiri, wherein the operators hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. Not So you all, cannot, we cannot pinpoint the scatter particular because all the platforms use Yeah, scatter. the scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah. Pardon my ignorance, as you know, I don't play this, so I don't know. So, It's like a slot machine game okay. wherein you win by mga lines and whatever. Okay. Magkano po ang taya, Mr. Chair, Chairman Tenko, sa bawat pindot? Kasi may mga balita, may nagsabing 10 piso, may nagsabing 50. Ano It minimum? ranges from 10 to pataas po. Pero normally it's about average mga 20 pesos po isang taya. 20 pesos. Yes, sir. Ano, isang pindot po yun, sir? Isang pindot po. 20 pesos kagad? Oh, may 10, may 20 po. Oh, tapos gaano ho ka-often na manalo ka yung pindot mo, tatama ka ng jackpot or Well, Kung sa regulation po ng PAGCOR, meron pong 97% po ang return to player. Yung pong sa bawat 100 pisong itinataya ng tao,
97 pesos po nun, yun din po yung umiikot sa mga ibang mananaya. Tapos 3% lang po talaga yung kumbaga yun ang napupunta sa operator. So, ang ano po rito pag may natalo ngayon, may nanalo ng mga iba and so on and so forth. So, but the regulation is 97% po sa algorithm na program na dapat umiikot po yun, Senator Tulfo. Yun nga po yung napagtataka ho dito, mga kasamahan. Dahil sa sinasabi nga ng PAGCOR, 97% bumabalik. Tama po ba, Chairman? 97%? O, yun po yung RTP kung tawagin. Opo. Lahat po yun, maski po integrated resorts, yung malalaki pong land Opo. bank, 97% po, Senator. Dahil po dito, correct me if I'm wrong, dahil nakita nila 97, parang bumabalik yung pera nila, hindi nga lang nila kina-cash out, na laro na laro, di ba? Hanggang sa matalo na, nung makatikim ng talo, nilaro pa rin yung panalo, tuloy-tuloy na, dagdag na ho ng dagdag yung panaya niya. Tama po ba? Tama po yun. Meron pong nangyayari hindi nagka-cash out dahil naiengganyo. Meron din naman po, Senator, na wise gambler at marami din po yun. Kaagad ikina-cash out yung panalo. Pagkatapos, lalaro na naman sa ibang araw yun. Mr. Chairman, siguro para we can end the questions sa atong mga biktima, Bisaya ko na lang, Mr. Chairman, para maintindihan. Go ahead. Nanay, nakay gusto isulti sa ato mga ahensya sa gobyerno karon na gibati nimo karon sa imong kasing-kasing, no? Meron ba kayong gustong sabihin sa kanila, nanay, na para matigil na hindi na nangyari sa anak mo, nay, kay luoy kay imong pamilya? Kung pwede lang unta ka nang maundang-unta na siya nga sugal ba? Kay pati mga gagmayng bata, kamauna baya. Di malit na bata, gagmay na bata, kabalo na. Kamauna mo. Basta kabalo nag-cellphone. Basta kabalo mag-cellphone. Marunong mag-cellphone. So, salamat na ya. Sa imong pag-anhi, Mayor, thank you for the opportunities. O kay Antonio Concha, salamat. Salamat. Unless other members would like to ask them questions. If our colleagues do not have any more questions, well, with that, everyone present here, especially our colleagues, thank you for your time and participation in this public hearing. Rest assured that we will have next hearing. We will find a feasible date within the month. Or if not, ang target po natin ay mag-hearing po tayo once or twice a month. So be ready, Committee Secretary. Mr. Chair? Go ahead po. Mr. Chair, bago lang pong i-suspend dito, siguro yung condolences po ng buong komite namin sa pangunguna ni Chair Erwin sa pamilyang Concha. At dagang salamat kay Mayor. At hindi lang po sa kanya, Madam Chair, Madam Risa, to all, no? Sa lahat ng mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagbikti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na hinold up nitong mga sugarol na ito dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families po. At the same time, Chairman Tenko, baka pwede po natin tulungan yung family ng victim. Ihilingin ko po, Chairman, na kung papayagan ako ni Senator Subiri, wala ko po talaga ilapitan na sila at gusto ko rin malaman kung una, saan po ba nakapaglaro sila, ano po ba yung mga circumstansya. So kung papayagan ako ni Senator Subiri na makausap sila, kasama naman ni Mayor Bilang, at gusto ko rin tulad nila magpaabot ng aming pakikiramay sa nangyari sa inyong anak. At ako po ilalapit sa inyo para makipag-ugnayan at malaman kung paano kami, sa anong paraan kami makatutulong kahit po, para maibsiyan yung inyong dinadaanang karanasan sa pangkasalukuyan. Maraming salamat, Chairman. Chairman Al, thank you. Salamat. Bago ko po tuluyang isuspindi ang hearing, balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagonan. Sir, sabi niyo 48 hours sususpindihin ho ninyo yung mga gaming apps sa e-wallets. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes, Mr. Chair. Okay, I'm taking your word po. So, we'll give you actually more than 48 hours. So, Sunday morning, wala na po tayong makita pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, ng mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Just to Go ahead, clarify, go ahead, mawawala yung in-app, di ba? Mawawala yung in-app. Pero pwede pa rin mag-link yung e-wallet, mga bangko, e-wallet, tsaka mga bangko dito sa mga online gambling, whether illegal or legal. Pwede pa rin sila mag-link, correct?
Para to clarify, because kami ni Senator Zubiri, kanina pa kami nag-uusap, parang naguguluhan kami sa sagot. Not from the app po. Not from the app. Not from the app. Correct. Kasi for example, pupunta ako doon sa Big Win 2. Tapos nakasulat doon, e-wallet. Pwede kong i-link doon. Correct? Tuloy pa yon, correct? Opo, kasi it falls part of the basic payment service. Yun ang gusto ho namin putulin. Yun ang gusto namin putulin. Kasi pwede ka nga maglaro sa in-app. Ngayon, tatanggalin mo na yung in-app. Pero pagpasok mo doon sa yung, Big Win, pwede mo na i-link yung e-wallet mo. Pwede mo i-link yung bank account mo. Correct? Tama po ba? Can you use the mic para mas... From the video you showed, Mr. Chair, it No, not appears- only from the video, but moving forward. No, para klaro, you're only banning the in-app capabilities. But the linking, pwede pa rin. the linking to online to licensed online gambling operators, yun po yung if they do it from the operator's side. Pero yung pag illegal talaga definitely hindi. Oh, pwede mo pa, the long and short answer, pwede pa rin. Correct? Pwede For mo i-link. licensed Yes, for license. Pero I demonstrated, pati unlicensed, pwede rin. yun po yung surveillance. Kaya nga ang aming hinihiling sa inyo, license and license, wag nyo nang i-link. Kasi kagaya po nung narinig nating kwento, pag may GCash ka, papasok ka sa Big Win, pwede mo na i-link si GCash mo doon eh. Ganun rin yun. Ganun rin yun. Correct? Pwede mo pa rin gamitin yung GCash mo. At alam natin, marami sa ating mga simpleng kababayan, ang gamit ho nila ay GCash ngayon. Yes, may just add to Senator Gatchalian's, Mr. Chairman, questioning. Because my media, I have a group chat with the media, and they're asking us to clarify. Kasi right now, lumalabas as Philippine Star, Inquirer, you're delinking the e-wallets to the online gaming or gambling platforms. Pero what you're only taking out pala is the app presented there. The in-app. In other words, pwede pa rin sila magsugal at gamitin yung e-wallets to pay. Correct? Sir? For the licensed gambling gaming operators. Yeah, because we don't want to provide false hopes for this. Because if all we know, yung nangyari po sa biktima, baka GE wallet din ang ginamit nun. Maybe we can ask Sir Antonio. Sir Antonio, yung binayad ba nila? Anong binayad nila? GCash? Paymaya? GCash po. Ayun, GCash. So let's make sure we don't provide false hope. Be clear with your instruction of the BSP. Because what ultimately we want is de-link. Hindi talaga sila makabayad. Tama si Chairman Al, kung gusto nila pumunta sa pay station, pumunta sila sa pay station or some sort of novel idea like what you do with betting stations in horse racing and even in Sabong now they do betting stations. But right now let us put this in proper perspective. You have taken gambling home. You no longer go to the casino to gamble. You have brought it to your home. Sa loob ng banyo habang natutulog yung pamilya, naglalaro ng online gambling ang anak, ang tatay, ang nanay. At dinala nyo po sa loob ng tahanan because of the e-wallets. In the absence of the e-wallets, wala po, hindi po ganun to kalaki, 32 million ang lulong na yun o nagsusugal. Your Honor, Mr. Deputy Governor. I hope, pardon me for sounding, I am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Forbida, pesting yawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right for the people. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Sirs, both Chair Tenko at Deputy Governor Tangonan, ayaw ko ring maiwan lang sa false hopes. Parang may putol sa connect na dapat mangyari eh. From the end of PAGCOR, Chair Tenko, pwede nyo na bang utusan
yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at mag-maintain ng account sa mga e-wallets. And from the end of Bangko Sentral, Deputy Governor Tangonan, pwede na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonect po natin at masimulan nyo ng magkaroon ng concrete hope, solution dun sa hinahanap ng aming komite. Senator Ontiveros, yung pong sa PAGCOR ay i-verify ko dahil ang alam ko po, maski ang BSP, ang ruling is any licensed operator, whether land-based or online, ay pwedeng makipagtransaksyon sa anumang uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So pati po I yung cannot- solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral din. Opo eh. Okay po, so Alin pong- Deputy Governor yun. Tangonan, So amin pong kailangan ayoko pong sumagot sa inyo rin. sige po. Kung baka makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite, pwede nyo na bang utusan pareho yung mga e-wallet at yung mga online gambling platforms, bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipatos sa kanila ngayon pa lang, bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. We will coordinate with the PAGCOR po, and at the same time, yun pong talagang pag illegal po yung online gaming operators, yun we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed po, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final policy that we're crafting, nandun naman po yung mga restrictions Yes, sir. limiting the use of I understand, Deputy Governor. Kaya alam mo mukhang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyong simulang gawin before until Sunday morning. Kasi kahit po yung, sige po, simulan nyo na sa mga illegal, pero kahit yung mga legal, they account for 40%. And hindi po maliit na percentage po yon. Salamat, Mr. Chair. Thank you Your very Honor, if I may recall, I took a look at the case of Isabong. As soon as the Office of the President banned the Isabong, we immediately took down all links and even closed the payment system for transmitting bets or payments to the Isabong on the strength of that policy. Your Honor. Well, Deputy Governor, bago pa, wag naman sana kailangan pa intayin umaksyon yung Office of the President, although it may come out sa committee report na pangungunahan ng chair namin, ang komite. But yun na nga po, baka at the level of Bangko Sentral, pwede na pong simulang gawa ng bahagi ng konkretong solusyon. Thank We'll you, Mr. Chair. consult with our legal office. Vice Governor, gusto po sa susunod po na hearing, well, hindi po, kung hindi ikaw, gusto ko po makita yung Governor, meron na po kayong solusyon dito. Okay, please inform the Governor. We want a clear and concise solution. Kaya po tayo nag-uusap-usap dito, kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po, malaking malulugi. Kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin ngayon, kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. So gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Kasi isa po sa mga konkreto na gusto namin, kaya po lumala ang online gambling dahil po sa mga e-wallet. Sa totoo lang ho, dati ho yung mga online sabong na yun, may mga agent pa, so medyo nahihirapan pa yung tao. Pupunta muna sa kung saan, pupunta sa mga pay station. Ngayon ho, sa telepono na lamang pwede na magsugal. So we want a concrete solution, BSP. PAGCOR ganon din po. Lahat po kayo, pati DICT, pati po ang ating law enforcement agencies, magkikita po tayo sa next hearing. So, yun lamang po, yun po. At the same time, si Senator Aling Cayetano is requesting po to suspend na rin the hearing yung kanyang Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies. And behalf of its chair, si Senator Cayetano nga po. With that, we appreciate po. Go ahead. For your I just want to point out that this is the first time in the history of the Senate, as far as I can remember, that there are 5 committees hearing
Under our rules, it's usually a maximum of 4, but we ask permission from the plenary. This is a both majority and minority supported measure. It's a, if there's a quadcom in the house, this is the pentacom. Pentacom. Anyway, Ito yung talagang 5 committees to show how important it is that we solve this problem of online gambling. but anyway, Thank you, Mr. Chairman. Mr. Thank Chairman, you. just a quick, Go ahead quick po, go reaction, ahead. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I heard Chairman Tenko answer Senator Pia that the advertising were taken down. Tama po ba? Advertising for legal. Yung pong lahat ng nasasakop namin ang ibinabano namin. So that ang tawag doon legal, mga legal licensees to. Karamihan, wala naman pong masyadong outdoor billboards yung illegal. And ginawa niyo ho to dahil yung moral hazard ng gambling, correct? Kasama na po dun yung, kasi nga nadadaan, nakikita at nakakainggan niya. Yan po yung aking punto. Kaya sa DSP, kay Deputy Governor, kung ginawa ho ng PAGCOR, kahit na legal yung kanilang licensees, dahil sa moral hazard, ibinaba nila lahat ng kanilang advertising. Kaya hindi ko ho makita bakit yung pinoproteksyonan yung mga quote-unquote legal online gambling companies kahit na may moral hazard na nangyayari sa ating bansa. Kung sila gumawa ho sila ng proactive action kahit na legal, no, binaba nila yung advertising, hindi ko ho makita kung bakit ayaw nyong gawin yun. Nakikita nyo naman ho, mayroon nang nagpakamatay. Marami na ho tayong mga kababayan na nalululong sa sugal, pero pinipilit nyo pa rin na legal ho sila kahit na napakagrabe na ho ang epekto sa lipunan ho natin. We will check for your honor. Kaya hindi ho kami masaya dito sa mga sagot ho ninyo. Parang binigyan nyo lang ho kami ng konting pabuya dahil dun sa in-app wala na. Pero yung mas malaki pang problema, nandiyan pa rin ho. At meron ho kayong kapangyarihan para alisin yan. Yung ho yung aming punto. Thank you, Mr. Chairman. all right, thank you very much, Senator Gatchalian. We expect po, yung andi po mga resource persons, expect your continued cooperation as we work together po to find a meaningful solution to this problem. Kami ho, sasabihin ko ho, ang stand po namin dito sa Senado, total ban po. Since kayo naman sa gobyerno, ang gusto po ninyo, strict enforcement, regulation. Then next hearing po, gusto po naming marinig yung sinasabi ninyong regulation na yan at pag-usapan ho natin. Tayo po ay magtulungan para sa kabutihan ng ating bayan. Maraming salamat po. This public hearing and inquiry is hereby suspended.